Hindi ko na paliligoy-ligoy pa. Gusto kong magpakilala itong ating programa, Brad Ilios, ano. Nakikita mo naman sa Mm. screen mo, 'di ba? Meron ka namang monitor diyan, 'di ba, sa Zoom. So, kung sakali mapapatugtugon kito, makikita at mapapanood mo rin lang naman, ano. Eto, pasok. Pause and Ponder is a reflective, soul searching program dedicated to those navigating life after spiritual disillusionment. Whether you've left a high control religion or you're simply unlearning toxic systems of belief, this space is for you. We talk about healing, identity, critical thinking, and reclaiming your inner peace, one pause at a time. No judgment, no pressure, just honest conversation and mindful reflection. So take a deep breath. You're not alone. Here, your doubts are valid, your questions are welcome, and your voice matters. Welcome to Pause and Ponder, where healing begins with honest reflection. And now, meet your hosts, Elios, known as the Pathless Path, and Logix, also called DK, the Dark Knight. Oh, anong masasabi mo diyan, paring Elyos? Abay, kaganda naman. Parang feeling ko, no, parang I don't deserve an introduction like that. Anyway, I appreciate that. Thank you, Logix, for saying that. Na-appreciate ko. Thank you. Parang professional. Are you a pro? Professional ka po. Pero, yeah, I appreciate it. Thank you. Kapatid na Dark Knight, Logix, DJ Logix. I call you DJ Logix. Uy, Ayan. pinagpuyatan ko yan, ha, pinaghirapan ko yan, pambihirang talong, pambihirang kamote. Alam mo minsan yung mga bagay na kala mo hindi mo kayang magawa, ano, pagka pala pinag-ukulan mo ng panahon, ano, at pinag-ukulan mo ng pansin, abay kahit graduate lang po kami ng mababang paaralan ng tikay, ano, abay pwede naman pala. At yun naman yung bagay na nakakatuwa, nadidiscover mo sa sarili mo na meron ka rin naman palang naitatago. Sabi nga nila pagka meron kang bagay na naitatago, itago mo na lang. Di ba ganun, ano, Elios? Pero may bagay naman pala na po pwede naman palang mapagsanayan, ano, mapag-aralan din naman. At siguro hindi pa naman po huli ang lahat. May pagkakataon pa rin naman para tayo bumati at i-explore yung ating mga sariling kapasidad at kakayanan. I agree, I agree. Tama yung sabi mo, no, Logics, no? Hindi masyadong factor ang age, ano? Once you put your attention into something that you would like to know or do, once you put your attention to it, you will be able to learn it. That's for sure. Yes, exactly. That's what I am saying. Nax. Yan, mahahawa ko sa kaka-English nito eh. Nakita ko yung post na ni Brooks. Sige, sige, gagawan ko to ng ano papasadahan ko to miya-miya na kaunti Ganda, di ba? Andiyan ba si Actually, ano Brooks? yun, ha? Pagkala dyan si Brooks, pasok. Hindi, Ay, hindi. oo, oo. Wala muna papasok. Ayoko muna magpapasok. Basta tayo muna dalawa. Ano? Gusto ko muna magbigay ng komentaryo dito sa aking mga napagkikita. At maganda nga yung pag-uusapan natin ano, tungkol dito sa ano ba topic natin for tonight? Alam ko meron ako saglit inihanda ko yun Ito topic Oo, natin na naalala ko magiging yun. discussion Naalala ko tuloy nung bata na naman tayo. Kasi mga ginagamit mga wordings, parang talagang mga pang, alam mo yun, parang mga pang boomers ba? Parang old school people. Gamit mo yung ano di ba? Word war. Tama ba? Oo, World Parang War. yan yata eh. Alam mo, pumasok sa isip ko kaagad, may mga late, siguro mga early 80s to, DK for sure, alam mo to, yung War of the Worlds. Yung mga aliens before na nauso siya, no? And then ginawan pa nga ng movie ni Tom Cruise ito. Ang ganda nito, yung War of the Worlds. Pero ngayon, ang version naman natin is a War of the Words or War. Ayun. Thanks. Oo, may digmaan, may giyera na nangyayari. Hindi lang sa Israel at saka sa Iran. Abay, may giyera rin. Batuhan ng putek, batuhan ng salitaan. Talagang nagulat ako. Talagang meron pang patanggalan to that trabaho to the max Talagang meron ng ganun, ano? Meron ng dimandahan. Abay, pagbukas ko ng FB ko, talagang ang bumulaga sa akin ay patatanggal kita sa trabaho at maghanda ka. Sabi nga ni Kuya Dil, wave is coming. Anyari, naloko na.
Ang layo na ng narating natin, ano? Anyway, sige, bigyan natin ng komentaryo yan, Mia, ano? At eto yata yung gusto kong i-share, paring Ilyos. Yan, nakikita mo ba sa yung screen? Yes, of course, this is World War. So makikita natin dito na para bang may gera. This is coming soon this June. So ang ganda ng rhyme yun na ginawa dito ni Logix. Coming soon this June. See, that's very important Logix. No? So I can say that you are really a professional. Why? Kasi you know about the rhyme yos. Kailangan pala, pag gumagawa ka talaga ng ganito, no, may rhyme, gumagawa ka ng magandang boardings. And it has an appeal. So coming soon this June. Good Okay. job. Ayun. Graduate lang po tayo ng mababang paaralan ng Tikay. Sabi ko nga sa'yo, boss, may mga bagay na hindi mo alam in the past, pero pagka pinagsanayan mo at pinag-aralan, hindi pa huli ang lahat. Sabi mo nga kanina, Mhm. hindi barrier ang edad para ma-discover mo ang sarili mo at ang potensyal na nasa sayo. At yun nga isang kausap ko kanina na Exeter din actually, ngayon pa lang sila naghahabol eh. Kaya nga lagi kong kinukumusta yung bubong niya eh. O ano ba kako yung bubong niyo? Napaayos niyo na ba? Ayun, hindi pa raw. Pagka raw siya kumita na ng kaunti, sa kanya raw maipapaayos yung kanyang bubong. Ayun yung sabi niya sa akin kanina. Mhm. Yes, oo, hindi huli ang lahat. Marami sa sitwasyon natin ngayon, even ako, Logix, no, in all honesty, no, kumbaga ngayon nagsisimula rin ako maghabol. I have lost more than 5 years of my life, being disillusioned, no, by this group. So, nakalimutan ko, binitawan ko, pati mga pangarap ko, nagbago lahat sa akin. Naalala mo before, di ba, meron niyang sabi na, nung nakilala ko ang salita, halos iniwan ko ang lahat. Wala na akong gana mangarap kasi ang akala ko talagang ganun eh. Yung parang, ito darating, may ganito, may 1,000 years. So nawala yung focus ko sa pamilya ko, sa paghahanap buhay, sa gusto kong direksyon na puntahan. Na kumbaga, logics, no? In short, na-derail ako. So ngayon, naghahabol din ako. And unfortunately, no, hindi fortunately, unfortunately right now, I'm still having a hard time putting myself back on track. So hopefully, at least in the next, siguro in the next coming months, hopefully I'll be able to gain all of the things that I have to have again for me to be able to move forward, just like you all. So kung meron po talaga nang move forward na talaga naghahabol, same as Logix and same as Ilias, pare-pareho po tayo. We are all finding our own usual normal path for to be able na makasabay po ulit sa agos ng buhay, sa realidad ng buhay sa mundong ito. Ayun, Logix. Alright. At yan, pag-uusapan natin yan, yung tungkol dyan sa development natin bilang isang mga Exeter sa loob ng MCGI. At pag-uusapan natin, syempre, itong ating topic for tonight, itong World War na ito. At isa pa na i-cover natin for tonight. Alam mo kung sino ang maririnig nila ngayong gabi, Ilyos. Eto, pakita ko sa'yo. Sige. Ayan, nakikita mo ba yan? Ay, oo naman, oo naman. Kitang-kita, no, on the right side, kita natin, no. Ito ang ating kapatid, Ate Liza Shields, no. Sabi mo nga sa kanya, no, when you spoke with her, talagang tumaas yung iyong respect sa kanya. Ako naman, I haven't spoken with her, Logix, no, pero the way she posts yung kanya mga messages, I said to myself, this person is very respectable. And this person has a clear mind. Yung kanyang mind is with clarity and with mind. So I'm excited to hear the voice behind the picture and the name, Liza Shields. Ate Liza Shields, welcome po. Oo, yan. Maririnig mo siya mamaya. At talaga, excited ka na ba marinig ang boses ni Ate Liza Shields? Oo naman, just like you, of course, I'll say yes na yes na yes. Pagsasalitain natin siya later sa ating program tonight. At yan yung ating magiging coverage tungkol sa World War. At bibigyan pansin din natin itong post ni Paring King. Ayan, nababasa mo ba yung post ni Paring King na yan? Yes, basahin natin. Sabi po ng ating kapatid na King Cortez, this was posted June 26, 1:21 a.m. Huwag po nating istorbohin mga Exeters versus Exeters dahil sila na ang nagsisiraan. Oo, ayan. At siyempre, di naman mawawala. Eto, ayan. Yung nakita ko na yung post ni Paring Brooks. Sige, daldal ka muna saglit. Basahin mo muna at papakita ko naman yung post ni Paring Brooks.
Sige. This one, is Pause and Ponder presents Lost and DK. So, this one's different. Medyo nasusurprise ako dito, DK. Kasi dito, ang ginamit mong name natin is Lost and DK. So, are we going to debunk some misinterpretations here? So, hindi ko sure, pero I'm excited. Kung ano man yung direction mo, I'll go with you. That's for Oo, sure. kasi boss, ang mangyayari kasi nito, masyado tayong mabait in the past doon sa next chapter no? Maraming mga kumante at maraming may mga nabasa ako at may mga narinig. Pero pinalagpas yun ng tenga ko. Pero sa loob-loob ko lang, parang maganda yata haluan natin ng konting loss at decay, ano? Haluan natin ng Ay, of konting course. kante din. At hindi yung ikaw na lang lagi ang kinakante. At baka sakaling Of tayo course. naman hindi naman gaganti ng makakapirwisyo sa kapwa. Yung bang alam mo yung patulan mo lang yung post, hindi for the sake na meron lang tayong mapag-usapan on air, kundi para bigyan mo lang ng hustisya or justice yung mga narinig mo at nabasa mo. Kaya nakikita mo, Lost and DK Talk Show. Agree. Agree, DK. No? Well, hindi pa ito nagsisimula. No? I'll call you Logics muna kasi we're not starting yet. Pero I agree with you completely. Kasi even naman biblical scriptures, no? Kumbaga, Bible-based, according to the Bible, ilaban mo ang iyong usap. So if somebody's saying things about you, trying to slander you or say things that are not true, well, you have to defend yourself. Utos din naman yun. If you are a Oo, believer. ang bihira. Diba? Ano? ano? Sila lang ang may karapatan, tayo wala. Abay, hindi naman yata po pwede yun. Kung hindi kami pumalag nitong Mhm. mga nakaraan, baka naman po pwedeng kami pumalag ngayon. Hindi naman para maghamon ng babag, di ba? Kundi ito po ay isang malayang talakayan lamang para bigyan din naman namin ng hustisya yung aming mga naririnig at aming mga napapakinggan. Hindi naman ibig sabihin nito ay bababa na kami sa level ng mga taong walang pinag-aralan. Hindi naman po. Ito po ay sagot lamang din doon sa mga aligasyon. Kaya ako naman nasasabing aligasyon dahil hindi naman po yun talaga totoo. At hindi naman masama na depensahan mo rin minsan ang sarili mo, ng paminsan-minsan. Hindi naman yung lagi na lang from time to time, napaka defensive mo naman, ika nga. Agree. Alam mo, Logics, no, that's very true. Kasi alam mo, kapag may sinabi sa yung kapwa mo na hindi totoo, nakakagalit yon. Kaya hindi ako believer nung sinasabi nila na, ba't ka magagalit? Hindi naman totoo. Well, sometime in the past, sinabi rin ito ni Brad Eli, hindi ako pro-best, pero sinabi ni Brad Eli na, kaya ako nagagalit kasi hindi totoo, sabi ni Brad Eli. Well, I agree with him, no? Bakit? Kasi nakasulat yun, DK, nasa kawikaan yun eh. Diba? Ang sabi sa kawikaan, ang sinalita sa'yo galing sa kasinungalingan ay tunay na nakagagalit. So, ibig sabihin, kahit ang Biblia, nagsasabi siya, no, na kapag ang tao, sinabihan mo sa isang bagay na hindi to nakasisira ng kanyang pagkatao o ng kanyang mabuting pangalan, ang salitang yaon ay nakagagalit. Kaya nga naman nararapat din, sinabi rin sa kawikaan, usap. So kung meron kayong sinabi, let's say for example, may sinabi tayong hindi maganda kay Logix, no? Well, he needs to defend himself. Kailangan niyang gawin yon. At kung siya man ay magalit at makaramdam siya ng pagkadismaya, dismay or inis, well, it's normal kasi Biblia rin na nagsasabi na ang salitang galing sa kasinungalingan na iyong isinalita sa iyong kapwa ay tunay ngang nakagagalit. Yun, DK. Ayun, paring Ilyos. Ikaw lang yata nakarinig ng sinabi Mhm. ko Ang Agree. sinabi ko kanina, Agree. Ilyos, is ano yung nagpo-prompt sa amin para magsalita uli? Ano ho? Ano yung reason bakit muling nandito kami sa likod ng mikropono at napapakinggan nyo pong muli ang live streaming ng next chapter na ngayon po pause and ponder? Well, first and foremost po, we are not here because of the views or
um, monetization. For sure, hindi. 'Di ba parang Elias ano? Wala tayong intensyon kailanman na ang ating Agree. ah, intensyon sa pagsasalita para meron lang tayong views. Wala po nun. Hindi po yun totoo. Ano ho? Dahil ano ba naman ang mapapala mo kung meron kang views na 1,000 views? Lalo na ano, na ads-based ka lang, di ba? At yung monetization lang na aasahan mo, galing pa ng Pilipinas. Philippine-based pa, di ba? Abay, hindi ka kikita riyan. Alam mo ba yung kitaan sa YouTube at saka sa FB, Brad Ilios? Well, wala akong masyadong idea pero naalala ko, sabi nga ni Brooks, hindi ganun kalaki ang kitaan. Oo. May sa 1K, swerte na nga yata kung hindi ko rin alam no? Pero, anak ng kuto. Ang kailangan mo yatang views para ka kumita is 100,000. Tingnan mo naman yung views ng YouTube channel mo, Ilyos. 50, 67. Paano namang dahil lang sa views, kaya ka nagla-live ng podcast? Abay, malayo po sa katotohanan. Kaya, kung sakali mang may views, halimbawa, ng 1,000, kalimutan na po natin yung batuhan ng bintang na yan dahil lang sa views na kaya nagpo-podcast. Dahil lang sa views, mag-aaway-away tayo. In fairness naman po sa lahat, sakit lang ng ulo ang aabuti natin riyan, lalo na kung ang iko-content mo lang naman is MCGI. Ay, sinong market mo? Di ba ga? Elios, iintindihan mo ba ibig ko sabihin? Of course. So, ibig sabihin, napakaliit lang naman napakaliit lang naman ng numero ng MCGI. So, kung yun ang ima-market mo, hindi sapat yun para kumita ka at kahit isama mo pa yung ibang mga kapwa mo. So, hindi ka kikita ng ganun kalaki. Oo, kaya nga natutuwa ako noong si Broccoli binabalatan dahil siya raw nagla-live dahil sa views. Hindi naman po. In fairness naman dun sa tao at nakausap din naman namin yung tao na wala nga ho siyang kinikita nun sa kanyang pagpo-podcast na yun Dahil unang-una, Mhm. kita nyo naman yung views. Abay, ang views nung iba, umaabot po ng 100,000, 200, may million views pa nga Yun talaga ang kumikita. Pero pagka ang views mo, halimbawa, is nasa mga 10, gaya natin, 50 views, anak naman ng pating, 500 views, 1,000 views, abay, mas magastos pa yung kuryente mo kesa sa ibibigay sa'yo ni YouTube. Di ba gano'n? Agree, agree. Logics, no? Gaya nga ng sinasabi dati ni Brooks, no? Sabi niya, do you think itong binabayaran ko sa kuryente, sa internet, and yung time niya, no, i-spend niya doon sa Broccoli TV would be enough para doon sa kinikita niya na ganun kaliit? It's not about that, sabi ni Broccoli, no? It's not about the views, no? Well, again, no, we'd also like to say this to all of the listeners, kung sino man yung ibang mga critics, no? Same as Broccoli TV, no, and which is our family, and we love, mind you, and we need to remind you that we are not here for the views. Again, mind you and remind you, no, we are not here for the views, but to enlighten some of views. Yun lang naman. Thanks, Logics. Ayun. So, dyan po namin kayo gustong umpisahan sa amin pong discussion for tonight. Ano reason? Bakit naman po kami nagsasalita? What's the reason behind? It's simply because may mga nagre-reach out. Yun lang po. No more, no less. Kalabisan na po siguro para sabihin namin sa inyo lahat, at mag-screenshot pa kami rito ng isa-isa para lang meron kaming maipakitang resibo sa inyo na may mga tao din naman po kumakausap sa amin. And these people who reach out, makikita mo't mababasa doon sa kanilang mga chat na they are thankful dahil sa simpleng dahilan. Dahil po meron daw silang napakinggan. As simple as that. No more, no less. Whether nakapakinig yan sa Broccoli TV podcast, whether yan ay nakapakinig kay Kuya Del, kay Badong, kay CJ, kay Soro, kay Glenn Montfort, kay Kawili, o maging sa amin. Yung mga taong nakakapakinig, nagre-reach out po yan. At sa pagre-reach out po nila, meron lagi kang mababasa. Thank you. Salamat. And dito, we invite everyone, sa lahat po ng nakikinig, to
pause for a while and ponder. Bakit? Dahil lang meron silang napakinggan, may mga nag-reach out na para magpasalamat. Ang ibig mo bang sabihin dahil lang merong narinig sa'yo, sufficient na yon para kapasalamatan. And from here, you will realize, meron talagang kapangyarihan yung salita. Meaning, there is a power in every words. Di ba, Elios, pagka ikaw ay ginawa ng mabuti ng kapwa mo, nagpapasalamat ka eh. Sa simpleng act, halimbawa, siya nagbayad ng pamasahe mo. Di ba? Act yun eh. Di ba Eh di binayaran yung pamasahe mo. Nagpapasalamat ka doon, di ba? Tama. Oo. So, binigyan ka, halimbawa, may isinir sa'yo na isang bagay, nagpapasalamat ka eh. Pero alam mo bang sa salita lang, wala kang ibinigay? Wala kang presence, di ba? Presence ba tawag doon? Sa English nyo. Yes, presence. Exactly. Oo, wala kang presence. Salita lang pero pinasalamatan ka. Ano ibig sabihin? Merong something sa salita, kaya kanya pinasalamatan. At minsan, yung nasabi mo, minsan, alam mo, meron pa kayong tinatawag sa English nyo na tears of joy di ba? Agree. Oo, DK. Tama yun. Actually, bigyan kita ng example, DK. Ito lang recently, yung ating kapatid na pag-ibig at katotohanan. Hindi niya alam to, pero I know for sure he's listening right now. Sabi niya, ganito, Logic, sabi niya, sana makabalik po kayo, sana makapagsalita kayo ulit. Kasi marami pong mga kapatid, ang gusto kayo marinig, yung nagsasalita lang po kayo at naririnig kayo, napakalaking bagay na po. Alam mo ba, nung sinabi niya yon, somehow, deep inside of me, nandun yung tinatawag nga, sinasabi mo kanina, tears of joy. Kasi you can't even imagine na sino ba naman tayo, Logics, wala naman tayo, kumbaga, sabi mo nga, graduate ka lang ng mababang paaralan ng kung anong name ng school na yon. Pero at least doon sa kaliitan mo, you're able to move some people and help them mentally or kumbaga deep inside of them napapalakas mo sila. And that brought me a teary eye noong time na yon. So salamat po, Alaban Coach, yung kapatid na pag-ibig at katotohanan. So that's the one thing that you're saying na nangyari sa akin. That's why I told you that. Okay, tamo, di ba? Yun nga, yung nga ilibre ka ng pamasahe. Maiiyak ka ba doon dahil nilibre ka lang ng pamasahe? Hindi, di ba? Parang napaka-awkward naman nun, naiyak ka talaga, nilibre lang kita ng pamasahe. Talagang may tears of joy ka pa, na nalalaman, dahil nilibre lang kita ng pamasahe. Pero yung may comfort na salita, na narinig yung kapwa mo, di ba? May ganti yun minsan napapaiyak pa nga siya, di ba? Yung kinukwento mo. Ayun. So, ibig sabihin, sa bawat salita, meron talaga yung kapangyarihan At yung salita na yan ay actually nagsisilbing gamot yan sa maraming mga tao na kinakailangan nating gamutin, di ba? Parang yung halimbawa, ikaw magbibigay ng affirmation dun sa isang tao sa kanyang capacity, sa kanyang kakayanan, para makapag-move forward. Yun lang simpleng salita na halimbawa, sinabi niya sa'yo na, kaya mo yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Kaya mo yan. Yung ganong simpleng salita, yun lang yun 3 words lang yun kaya mo yan. Ano epekto nun sa isang taong pinagsabihan mo, Bradilios? Malaki yun, DK, lalo na kung yung tao na yun, meron siyang pagtitiwala sa'yo. I'll give you another example, DK. Remember, di ba, I messaged you. Sabi ko, ito yung situation ng father ko. Nasabi ko nga, may mga times na hindi ko napapansin, tumutulo yung luha ko pag naiisip ko yung parents ko. Alam mo, sabi mo sa akin that time, ayun, DK, hindi yung words, ano lang yon, chat lang yon. Pero, di ba, pag nag-chat ka, di ba, pag binabasa mo ang chat ng isang tao, it's like you are imagining his voice saying it to you. Yun naman ang reality, di ba? Let's say, for example, nag-message ka sa akin. So, habang binabasa ko yun, naririnig ko yung boses mo. Habang binabasa ko yun, yung sinasabi mo. Sabi mo sa akin that time, boss, kung iba-iba lang yan, alam ko, medyo mahihirapan na. Pero the fact na andyan ka pa rin, I know you can manage. Those little words, DK, Logics, I'm telling you now, I thank God for those words kasi pinalakas ako ng mga salitang yun na galing sa iyo.
Ayun. Glory be to God for those words. Sa mga simpleng salita lang na gano'n ano, yung, "Kaya mo 'yan, tol. Kaya mo 'yan, boss. Kaya mo 'yan, Brad. Alam mo, andito lang ako. Kasama mo ako sa battle mo." Alam mo, apakasimple nun, eh. Baka nga sa iba, passing lang to the ear yun, eh, sa ibang makakarinig dun ano. Pero dun sa taong Mm. pinagsabihan mo, abay, napakalaking bagay nun. Yung makarinig ang kapwa mo ng comfort galing sa isang kaibigan, galing sa isang taong pinagtitiwalaan mo, yung encouragement na, alam mo, hindi mo kailangan na ikaw ay maging perpekto para mahalin ka ng tao. Alam mo, yung simpleng ikaw, ikaw lang, sa sarili mo, pakita mo the real person in you. Sapat na yan para mahalin ka. Alam mo, yung mga simpleng salita lang na ganon, mga encouragement sa mga taong mababa ang spirit, aba pagka narinig nila yon, sapat na yon para sila umiyak, tumulo ang luha, muling bumangon at muling magpatuloy. Yung ang tao'y makarinig ng katotohanan na, alam mo kapatid, umalis ka lang naman po sa grupo ng MCGI eh. Hindi ka masamang tao kapatid. Tandaan mo yon. Ang iniwanan mo, grupo ng MCGI. Hindi mo iniwan si Kristo. Hindi mo iniwan ng Diyos, ang iniwan mo isang kulto. Alam mo, pagka narinig yun ng isang cult survivor, sapat na sa kanya yun eh, para matuwa yung loob niya eh. Para siya magpatuloy at huwag siyang mawalan ng pag-asa. Di ba ganun yun, boss, ano? Ay, naman. Oo naman. I'll say yes 100%. Kasi sabi mo nga kanina, no, words have power. And those simple words, no, makapangyarihan yun, no, para ma-uplift mo yung spirito ng taong may mababang spirito. That person will become high-spirited. Kapag sinabi mo sa kanya na hindi ka umalis sa iglesia ng Diyos, umalis ka lang sa isang grupo na tinatawag na ganitong pangalan, na in reality ito ay kulto. Umalis ka sa grupo na kulto pero hindi ka umalis sa iglesia ng Diyos at manatili kang mabuting tao. Sapat yun para yung taong yun manumbalik ang espiritu, no, yung kanyang kalakasan sa espiritu, at malaking bagay yun, Bigit. And that's what we are saying. From here, makikita nyo po mga kasangkay, kasambahay, kapatid, kapamilya. Makikita nyo po ang kapangyarihan ng bawat salita. Ang salita po ay nagsisilbing gamot, yung mga repeated words of wisdom, yung reality, yung truth, yung katotohanan, yung experience, yung words of kindness na na-share mo sa iba, it brings comfort sa tao. It provides healing and freedom. Yung nagagawa mong pakalmahin yung sugatang puso ng isang exeter. Gaya halimbawa, nung binabanggit mo kanina, sino yung binabanggit mong kamukha sa mata ni Angel Locsin? Si Ate Catherine Tubalias, no, yung nagsabi nga, Konban Diyos kite, jamatan ne, see you later. Oo, di ba? Alam mo, yan, ano yan eh. Isa sa marami ring pinagdaanan niyang karanasan eh, bilang exeter eh. Alam mo, dun sa mga punto na yun, ano, yung makarinig ang mga tao ng mga nakakausap mo, Elios, nakakausap natin, ano, noong mga frontliners ni paring CJ, ni Batong, ni Brooks, ni Ansat, ni Pechay, ni Adel, yung mga words of kindness na yon na na-share natin sa iba. Yung comfort na yon na naibibigay natin sa mga exiters, abay, tanggapin po natin at hindi, ay hindi po nabibili sa butika yung comfort na yon na mararamdaman ng ating mga kapwa exiter. Yung magkaroon po ng peace of mind, yung ating mga kasama na exiter, yung mawalan sila ng takot, mawalan sila ng fear, ayun po ay hindi po nabibili yon sa tindahan. Yung maging comfortable sila from stress and from anxiety, abay napakalaking relief po nun. Yung mga taong umiiyak sa'yo, Brad Elios, pagka lumapit sila, dahil lang mas sa mga simple mong mga pananalita, na-relieve yung kanilang anxiety, na-relieve yung stress, yung tension, nawala yung fear, nawala yung takot, nagkaroon sila ng peace of mind.
Yung peace of mind na yon, Brad Elios, kaya mo bang bilhin yun sa hardware? Sige nga. No, hindi yung mabibili. Actually, words, no, you cannot buy it. Pero, well, in reality, no, nowadays, no, logics, no, there are some people na ganun talaga, no, mainam silang magsalita at talaga nga namang yung kanilang salita ay pinababayaran. Well, dito sa atin, no, gaya nga ng sinasabi mo, words can heal, words can destroy. So, ngayon, ang pinipili natin, no, BK is to, give words that can heal people. At ito po, no, ay hindi nababayaran at hindi mababayaran dahil ayaw din naman po namin itong pabayaran. Yun po. Oo. Ayun na nga, sinasabi mo, no? Kung merong iba na mga motivators ba tawag doon, ano? Na Yes, oo, kailangan, keynote speakers. oo, kailangan Yan. pambayaran, ano? Eh tayo naman hindi naman tayo nagpapabayad. Wala naman sa intention natin yon, ano? Ang sa atin lang po Mhm. is, tayo kasi mga nauna eh. Tayo ang mga naka-experience eh. Yung mga nag-reach out sa atin sa mahabang panahon na meron tayong mga napagkakausap, abay marami na rin mga pagkakataon na nakapagpaiyak tayo dahil doon sa mga words of wisdom na yon. Yung mga nagbagay na nagpalakas ng kanilang mga kalooban. Ano? Napakalaking relief po nun. Kaya po yung narinig ko minsan, may narinig ako eh. Yun daw naririnig dito sa podcast natin sa next chapter, eh sariling ideology lang daw natin yung sinasabi natin sa live stream. Ang lupit mo naman, sarap mong kurutin. Ang hihira naman, ano? Parang, meron akong narinig na gano'n eh, na yun daw sinasabi natin dito, sarili naming ideology, yung napapakinggan at dahil dalawa lang daw kami ni paring Ilyos ang nagsasalita. Abay, kanya-kanya tayo ng content, kanya-kanya tayo ng style ng pagpo-podcast, di ba? Ang podcast ni Badong, solo. Ang podcast ni CJ, solo. Ang podcast namin, tambalan. Ang podcast ni Broccoli, pangmaramihan. Ay, wag niyong hanapin yung podcast nyo sa podcast namin dahil hindi naman tayo pareho. At wag niyo kaming bigyan ng akusasyon at mga revelasyon na ang ini-instill namin dito sa tao, sarili naming mga ideology, abay maghulos dili ka, sarap mong kurutin. Well, alam mo, logics, no? Ganito, no? Ako, ito naman yung masasabi ko, no? First time kong narinig kasi yan, eh. So, sundan na natin. Let's consider it is our own ideology of our own selves. Kung yung ideology naman po na sinasabi namin, eh matuwid at tama at makatutulong sa kapwa, may masama ba ron, logics? Wala. Diba? See, that's the point. Ano ba ang gusto Bakit mo nyong hinahanap? marinig? Ang gusto nyo bang marinig yung mga eksperto lang? At kami wala kaming karapatang marinig. Ang gusto nyo lang marinig, yung dapat eksperto, dapat isang psychologist, isang psychiatrist. Abay pagka gano'n ang gano'n, ang hanap mo sa mundo, ay mahihirapan ka. Eto, lilinawin ko sa inyo. Hindi po kami somebody. We are nobody. Dahil hindi po kami psychologist. We are not even a cult expert. Nagsasalita kami not as an authority, but nagsasalita kami as a living witness according sa experiences namin na na-encounter namin as previous member ng ADD or MCGI. At palagay ko, mas mapanghahawakan yon ng ex-member ng MCGI. Yung experience na na-encounter ng mga unang nag-exit. Mas pakiramdam ko, kapani-paniwala yon. Bakit? That is according sa kanyang sariling experience. Di ba ganon? Yes, oo, agree naman. Agree on that, logics, no? The only reason why nagkakaroon ng problema is because nagkakaroon ng distinction, sila-separate ng isa. Let's say, for example, this one is a cult expert, this one is an experiencer, no? Talagang siya yung cult victim. Let's take a look at it like that, no? Tignan natin siya na parang ibon. May dalawang pakpak, a cult expert, yung kabila, and then the cult victim. It goes hand in hand. Hindi natin dapat sila paghiwalayin, kundi dapat pagsamahin. Pag pinagsama mo yan, dalawa na yan, mas titibay yung taong magigising, no? The cult
victim na nagsasalita and the court expert based on his experience doon sa court victims. So dapat hindi pinaghihiwalay. Sadly, nagkakaroon ng ganong mga comments. Kaya nagkakaroon ng stand yung bawat panig. Well, dapat walang stand. Dapat yung dalawang yan should mix together. It should just together. Those two wings, di ba, kailangan nyo ng isang ibon para makalipad. So for a cult victim to fly, to end na makalaya, to fly free, well, those two wings are very important. Huwag natin silang paghiwalayin. The cult victim's words and the cult experts. Oo, at saka hindi natin po pwedeng isawalang tabi yung experience ng mga nabiktima, di ba? At sa palagay ko naman, yung karanasan po na yon, sapat yon para makapagdugtong kami ng kalakasan doon sa kahinaan ng iba. Ay bay pambihira itong mga magugulong ito. Abay pinupuwing pa. Walang ganyanan. Pambihira naman kayo, oo. Abay, sabi ko nga sa'yo, loss and decay ito, Minsan papatol din tayo. Abay, hindi naman po pwedeng lagi na lang na gano'n. Pambihira naman kayo, Wala naman kami ritong napoprovecho. Tapos tumutulong lang kami dun sa mga taong nagre-reach out, mga lumalapit. Nagbabaka sakaling maabot namin yung kanilang mga boses. At hindi naman dito tayo after for views. Actually nga, eto, real talk lang paring Elios, real talk lang. Kung makita ko lang halimbawa na nakikinig dito yung mga nagre-reach out, sapat na sa akin yun eh. Same. No more, no less. Halimbawa, nakita ko lang yung mga nag-reach out kasi for that person, kaya tayo nag-live uli eh. Exactly. This is for them, not for those critics, This is for those people na hinahanap itong ganitong klase ng show. Yung mga nag-reach out sa amin, mahirap na lang banggitin dahil baka may malimutan kang iba, magdamdam pa yung iba. Pagka nakita ko lang halimbawa, uy, andyan siya, nakikinig. Uy, nakita ko siya, nag-comment. Uy, nakita ko, andon, nag-heart siya. Uy, nakita ko, nag-like siya. Alam mo, sapat na sa akin yun para okay na ako, kalmado na ako. Dahil itong mga taong ito, kung yan man halimbawa 5, 10, or 15, or 20, makita ko lang yung mga yan. Sapat na yon kasi for them, kaya ka uli nag-podcast eh. Hindi ka naman kaya nag-live dahil gusto mo ng views eh. Hindi ka naman nag-live dahil gusto mo, kumita ka sa channel. No. Kaya ka nag-live dahil gusto mong magsalita para yung ibang ganun din ang experience at nararamdaman, masalakab mo na, di ba? Hindi lang yung isang tao na yon ang kinausap mo. Kaya iyan ang reason kung bakit kami nagsasalita. Huwag nyo nang puwingin. Pambira naman kayo, mang-aagaw kayo ng lakas eh. Mang-aagaw kayo ng Ano ba kayo, killjoy ba kayo sa buhay? At ang gusto nyo pagalingat at pabonggahan? Buti nga may nagsasalitang exeter na nagbabahagi ng kanilang mga experience tapos ang naririnig nyo sa amin yung mga negative. Hindi nyo nakikita yung nakikita ng iba na mabuting sinasabi namin while we are doing live. Ano kayo, mga fault finder? Ano kayo, ano hanap nyo sa buhay? Puro kababagsakan ng kapwa? Yan ba ang natutunan nyo sa paglilingkod nyo sa kinikilala yung Diyos dati? O wala na kayong Diyos na kinikilala ngayon? Nagtatanong lang naman ako, bakit ang hinahanap nyo puro hatred? Bakit ang nakikita nyo is yung kababagsakan ng paniniwala ng kasama nyo? Bakit ang nakikita nyo is yung kapintasan ng kasama nyo? Bakit hindi ang nakikita nyo yung mabuting itinawid nung pagsasalita namin live on air? Bakit? Why? Are you a fault finder now? Ang nakikita mo na lang is yung kapintasan ng kapwa mo tao? Yan ang masakit, yan ang masama. Yan ang hindi tama, siguro, sa palagay ko Dahil kung meron kang dapat hanapin sa kapwa, huwag yung pangit. Dahil kung pangit at pangit, hindi mauubos ang pangit na makikita mo. May marami ka namang makikitang mabuti, ba't hindi yun ang hanapin mo? Di ba ganon, Bradillos? Agree. I'll call you DK now, kasi your tone of voice, the way na magsalita ka, this is very DK, this is not logics anymore. So, yes, DK, I agree. And we just want to say, sa lahat po ng mga nakikinig, especially to the critics, not to the negative critics, you're most welcome. However, please to look at us na parang kalaban nyo kami. No, we are allies. We just have our own ways of helping or working with you. We are your co-workers. Let us not look at each other, hanapin natin yung mali nyo or mali namin. Hindi.
kundi hanapin nyo yung strength namin at tinitignan din naman namin yung strength nyo. Sa pamagganong paraan, magkakaroon tayo ng energy. Mas maganda ang daloy natin, masaserve natin yung purpose natin. Yun. Yun na nga ang epekto ng salita. Alam mo, pagka yung salita hindi mo ginamit ng tama, lason sa halip na gamot. Kaya yung binanggit ko nga sa iyo, Bradilios, kanina, yung mga comforting words na yon, yung mga affirmation na yon, nasasabihin mo sa kasama mo, kaya mo yan, nandito lang kami, nasa likod mo kami, in full support kami sa'yo. Ano yan medicine yan to the soul Pero, ang maririnig mo halimbawa is kapintasan. Ay, wala namang kwenta yung podcast nyo. Ha? Ano ba yan? Salita ba ng pang-iinsulto yan sa kapwa mo tao? Wala namang kalatoy-latoy. Wala namang kasensense. Tapos ang mga pinagsasasabi, sarili lang nilang pananaw. Mas maganda yung pananaw ng eksperto. What? So, ibig mong sabihin yung sinabi namin dito na bagay na pagpipilian ng mga tao, mali? According sa aming experience, so yung experience namin na yun, mali. At ang mas tama is yung sinabi ng eksperto na hindi nakaka-relate dito sa experience ng isang exeter ng MCGI. Ganun ba yon? Bakit Well, ganun? alam mo, Logics, no, that's very wrong, no, kung gano'n ang mindset. Bakit? Kasi remember, no early days, no, bago pa lang ito, mga nagaganap, no, yun nga yung ayaw natin yung ini-invalidate tayo Tapos ngayon, gagawin natin sa kapwa natin, i-invalidate natin sila. So let's say, for example, no, Dark Knight is saying things based on his experience, no? Yung bang 30 years, more than 30 years of his experience being culted is not enough? Well, I guess that's more than enough. So sana, kung ayaw nating i-invalidate tayo, wag naman nating i-invalidate po yung iba. So, sundin pa rin natin yung sinasabi ng iba na kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo, yun ang gawin niya sa kanya. Kung ano yung ayaw mong gawin niya sa'yo, wag mong gagawin sa kanya. Oo, at saka ang pangit nun. Ang pangit nun, pambira. Pare-pareho tayong mga nagsasalita sa mga mikropono, Tapos merong maririnig sa atin, tayo pa ang magpipintas at kapintasan pa nung kasama nating nagsasalita sa mikropono. Kaya nagsasasiking Bakit? Tayo rin ang gumagawa ng sarili nating sakit ng ulo sa kapwa Hindi kasi tama yung merong tumutulong, nagsasalita, nagbibigay ng kanilang maipapayo sa kanilang kapwa exeter. Tayo pa tong nagsisiraan at tayo pa tong nagkakantian sa isa't isa. Sabi ika ng ganito raw, ganito ka raw. Ganon, bakit puro chismis? Mas mahalag ba yung chismis? Tapos na tayo ron Sa maraming pagkakataon, ginaslight na tayo. Tigilan na natin ang panggagaslight sa kasama nating mga exeter. Marami ng pagkakataong tinakot tayo ng maraming pananakot, masusunog kayo sa impyerno, pag umalis kayo sa samahan. Marami na tayong experiences na ganun Again, yung mga repeated verbal abuse can distract a person. Yung mga negative words can cause more trauma to a person. Dito dapat maging sensitive naman po tayo. Dahil ang mangyayari, pagka tayo ang nagbatuhan, galing na nga po tayo sa isang controlled religion. Sensitive na yung bawat isa Whether yan worker, whether yan officer, manggagawa, ordinaryong miyembro, sensitive yan. Kasi may sugat yan babatuhin mo pa ng kung ano-anong mga salita, lalo ka lang nakakasakit. Kaya nga dati pa naming sinasabi po yan taong bayan. Nung magpasya tayong mag-empake, paglabas natin sa MCGI, kung kayo'y nakikinig, madlang people, nung tayo po'y nag-empake palabas sa MCGI, may dala-dala tayong kani-kanyang bagahe. May kani-kanya tayong daladalang maleta, bawat isa. Okay? Ang iba po riyan, marami ang laman. Maraming bilang ng maleta ang daladala palabas. Bakit? Iba-iba kasi ng karanasan. At iba-iba ng haba ng karanasan. Meron magbabarkada kung umalis. Meron pamilya kung umalis.
at may kani-kanyang daladalang bagahe. Meron naman po solo flight lang na umalis. Ngayon, itong mga nagsialisa neto na may kani-kanyang bagahe, ano ho? Ikaw maaari wala ka ng bagahe right now. Bakit? Ang layo na ng narating mo eh. Kumbaga, itong mga bagong exiter, ka-exit pa lang, nandito pa lang ito sa Apalit eh. Hindi pa nga nakakarating ng San Simon. Abay, ikaw ang narating mo, abay, norte na. Ang narating mo, nandun ka na sa, ano ba yung lugar nyo sa norte? Nasa Baguio na. Nasa Baguio ka na. Ang layo na ng narating mo. Abay, sasabihan mo ba tong mga bagong exit na to na itapon nyo yung bagahe nyo? Abay, nung una ka rin namang lumabas, may bagahe ka rin eh. Sana maintindihan mo yung kapwa mong umalis. Di ba? Ito yung sinasabi natin eh. Na dapat matuto tayong umintindi at umunawa ng kapwa. Ito, si Aldo Reclus, solo flight na umalis. Sabi niya, hindi ko muna kang umalis at nakamag-move forward ka na, ibabash mo na yung mga bagong exiter. Nasasabihan mo yung mga bagong exiter na, mga ano yan? Mga dilulu pala kayo eh, dahil dala-dala nyo pa rin at bit-bit nyo pa rin yung mga bagahe ng MCGI. Well, that's fine. That's normal. Kung halimbawa, yung exiter na yan, halimbawa, naniniwalang sugo pa rin si Bes sa umpisa at naligaw lang dahil sa impluensya, that's okay. Kung halimbawa ang paniniwala niya kay Bes is sugo, that's okay. Karapatan niya yon. Pera at kapangyarihan, maaari, yon ang nagligaw. Maaari, kontra sa paniniwala mo na hindi naman talaga sugo si Bes. Siya, ang paniniwala niya ay sugo pa rin si Bes. You have to understand, merong certain time frame bago niya yun mabitawan. Ako nga noong nag-exit ang paniniwala ko kay Bis, siya pa rin na sugo Oh, dahil baron, gago na ako. Dahil baron, dilulo na ako. It takes time bago mo mabitawan, bago mo ma-confirm, bago mo masabi sa sarili mong buisit. Kulto nga lang talaga. Ikaw, Elios, right away ba? Natanggal ba kagad yung belief mong buo sa MCGI nung exit ka? No, in reality, it takes time. Actually, noong una nga kumbaga, sabi ko nga, ano pa rin yung paniniwala ko sa mga itiro ni Bes. And to be honest, until now, meron siya mga sinabi na ako, sa sarili ko, kinikip ko pa rin yon, yung mga bagay na akong na nakapagpabuti sa aking pagkatao. Marami rin siyang itinuro. At kung halimbawa, ikinikip mo yung paniniwala na yan, dilulo ka ba niyan? No, I don't think so. It's just me being mindful of the teachings. Kasi if you're mindful, hindi lahat ng itinuro naman niya masama May itinuro pa rin siyang mabuti at yun ang kinip ko. At yung mga hindi mabuti, yun ang itinuro ko. At yun ako itinapon ko. nagtataka at nagiging usapan yan. Pagka ikaw ay naniniwala kay Bes at may pinaniwalaan kang bagay kay Bes, dilulo ka. Ha? Where the hell did it come from? Kung mo ba halimbawa sinabi lang ni Bes at pinaniwalaan mo, dilulo ka na kaagad right away? Hindi mo maiaalis sa isang exiter na mayroon pa ring simpatya kay Bes. Lalo na halimbawa, bumilang yan ng dekada. Natural ang paniniwala niyan, more on, nandun pa rin sa mga itinuro ni Bes. And there's nothing wrong with that. Kasi pag sinabihan mong dilulo yung mga yan, you are just adding insult to injury. Lalo mo lang sinasaktan ang loob ng exiter. Exiter na nga nakulto na nga sugatan na nga luhaan na nga binoljak mo pa. Ano ginawa mo? Nakatulong ka ba? O nanakit ka lang uli ng puso ng kapwa mo? Nagigets mo ba ako, Brad Ilyo? Sa simpleng bagay na gano'n, mahirap bang intindihin yon? Yeah, exactly, na dapat mindful ka. Important ng mindfulness. Kasi yung tao sugatan, imbis na pagalingin mo siya, ginawa mo, kumuha ka ng kalamansi, pinigaan mo at pinaglisan mo pa ng asin. Sinaktan mo lang siya lalo. Ganon talaga. Kung sakali hindi pa niya paniniwala yun, it takes time.
Eh ako nga bago ko nakakain ng halal, abay napakahaba Ang dami ng exposition ni Kuya Adel hindi pa rin ako mapakain Talagang ayoko. Talagang never. Over my dead body. Bakit? Kasi yun yung na-instill sa'yo Hindi mo yun maaalis. Kaya kung sakali, halimbawa, Exeter na, tapos hindi pa rin kumakain ng halal, it's okay. Huwag mong sabihan na half Exeter ka lang. Anong half Exeter? Bakit meron tayong terminology pa na half Exeter? Saan nanggaling yung half Exeter? Exeter na yan, kaya lang hindi pa nakaka-move forward. Wala namang pong pabilisan sa paghihil. Meron ba pabilisan sa paghihil, Brad Ilyos? Meron bang trophy na Wala. nag-aantay sa'yo dahil ang bilis mong mag-heal? Meron ba? Hindi, kasi hindi ito tungkol sa pabilisan. Ito ay talagang kani-kanyang oras. Alam mo, DK, no? Kung maririnig lang tayo ng isang cult expert, no, gaya ng naimbita nila Brox, no, nila Kuya Adel last time, si Rick Alan Ross, no? Well, gusto ko lang siyang i-segue na i-promote ko lang, no? Visit the episode 496 of Broccoli TV, nung ginas nila si Rick Alan Ross. Napakalaking bagay dito para sa mga closets and exiters. Ngayon, going back, kung maririnig lang ito ni Rick Alan Ross, hindi aabot sa ganito alam logics o DK kasi alam mo kung bakit hindi niya i-invalidate yung mga cult victims saka yung mga experiences nila at kung ano Yun, yung mga hindi stages nila. i-invalidate. Yun ang exact word, hindi i-invalidate yung nararamdaman ng mga Exeter. Whether yan matagal at yan bago. Agree. Oo. Yun, boss. Sige, tuloy mo lang. Lakat lang kita ron sa point na yun. Well, oo, kasi bakit kaya nagkaroon ng cult expert, DK, is because of the cult victims. Natitignan natin yung tinatawag dependent origination. Bakit pa nagkaroon ng cult experts? Why? Kasi there are cult victims. There will be no cult experts if there are no cult victims. So wag nating i-invalidate yung mga cult victims, their experiences and everything. Even the cult experts themselves will not say na, hindi tama yan, ganito ka half Exeter ka, ganito ka. No, there's no such thing as that. For them, all your words will matter. They will listen to you, they will learn from you. That's why they became experts and they were able to help because of those cult victims. Kaya kailangan po nating intindihin ang bawat victims. It takes time for them to heal at wag nating hanapin ang ating sarili sa kanila. Kung ikaw nakapag-move on ka sa napakabilis sa Ang layo panahon, ng good narating for mo you. Baguio ka na Ito hindi pa nga nakakarating ng San Simon Oo nga. Bakit? Kasi numbers are evidence. May numbers hindi ba totoo merong tumatawag sa'yo at kumakausap, Brad Ilyos? Di ba totoo yon? Di Yes, ba totoo rin may tumatawag at kumakausap sa akin? Hindi ba totoo may tumatawag at kumakausap rin kay Brox, kay Adel, kay Badong, kay CJ? Hindi ba totoo numbers are evidence? Na mayroong mga tao talaga, meron tayong mga nakakausap, yung iba, naniniwala pa Naniniwala Yes. pang ang bayan ng Diyos MCGI Ano sasabihin mo ron sa mga tao na yon? Sabi mo ba ron, ang gago mo naman? Hindi ganun kasi kadali Kasi, ilang taon sila galing doon? 2 dekada? 3 dekada? Halos buong buhay nila, ibinuwis nila. Talagang kinalimutan nila ang karir nila sa paniniwalang yon ang iglesyang totoo at sugo si Bes. Gusto mo maalis kaagad sa kanyang paniniwala, yung paniniwala niya na yon, you have to understand, brother or sister, matuto tayong umintindi ng kapwa natin, Exeter. Matuto tayong bagayan yung mga tao. Kung sakaling tayo'y malakas, tandaan natin, nanggaling din tayo sa panahong mahina. Huwag nating sabihin na, pakadilulo mo naman, kapatid, naka-out ka na ng MCGI, hindi ka pa rin nagpuputol ng buhok. What? Are you really saying that to an Exeter na hindi pa makapagputol ng buhok because of fear? At sasabihin mong dilulo yung hindi nagpuputol ng buhok at mayroon pang laway ni Bes? What? Really? Who the hell are you to tell that to an Exeter?
Meron ka bang pangunawa sa puso mo pa? Marunong ka pa rin bang mag-isip? Nakapalda ka pa rin hanggang ngayon? Eh di dilulo ka pa rin. Ganun talaga. Oh, eto. Galing to sa kausap ko lang kanina. Sabi niya, Brad DK, magpapantalo na po ako. Pero hindi yung masikip. Kasi bawal po ng Biblia ang mahalay. Oh, ano yon? Sige nga, wag mong sabihing dilulo yun. Ilalaban ko ng putol na ng leeg kung gaano kabait yung mag-asawa na yon. 22 taon sa iglesia. Buhay nila halos binigay sa pangangasiwa. Tapos ngayon, hindi ka agad-agad makapag-move on na hanggang ngayon nga ha, takot pa rin kumain ng halal. Ano sasabihin mo ron? Dilulo? Ano sasabihin mo ron? May genes pa rin ng MCGI at hindi ka totoong exeter? Half exeter ka lang dahil probes ka pa rin? Dilulo ka pa rin? Hindi ba ang sakit na salita nun? What are you trying to imply? Ano gusto mong gawin mo sa kapwa mo exeter? Hindi ba nananakit ka ng kalooban ng kapwa mo exeter? Nakakatulong ka ba sa kapwa mo exeter? Sa tagal mo nang naglakad palayo ng MCGI, nakapag-move on ka na. Marami ka nang itinapon. Marami ka ng bagahe na iniwan. Hindi mo mapipilit yung mga bagong labas na sabihin mo sa kanilang itapon mo yan, kapatid. Kasi under indoctrination yan. Indoctrinated people yang mga yan. Yang mga lumabas, biktima ng indoctrination. So, sa halip na words of wisdom, sa halip na encouragement, sa halip na mga pampalakas ng loob, abay masyado tayo yatang nagiging taklesa sa atin pong mga pagsasalita. We have to understand and let these people realize, let them feel and realize in due course. Sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon, hayaan natin silang maka-experience. Kung ganun pa rin sila right now, let them be and let them realize from themselves. Yaan mo sila. Makikita nila yon sa sarili nila. Ma-experience nila yon sa sarili nila. Marirealize nila yon sa sarili nila base sa sarili mong sa sarili nilang karanasan. Hindi base sa instruction mo. Hindi base sa kagustuhan mong gawin nila. Marirealize nila yon base sa experience at sa taon na i-out nila. Ayan. Sige, Brodilio, ikaw nga muna. Saglit lang. Agree, no? Bilky, no? It takes time, again, no? So, igalang po bawat oras ng pag-ilom ng mga taong lumalabas sa MCGI. Ang kailangan po nila ay hindi po yung tinatawag na destructive criticism, no? Ang kailangan po nila ay constructive criticism. Ang kailangan nila ay compassionate listener. So you can only become a compassionate listener if inuuna mo ang pag-ibig mo sa mga dati mong kapatid sa loob ng samahang ito. Kasi kung nakikita mo, no, na yung ikaw malayo na ang darating mo, siya hindi pa, at dalag yung mga lahi na bit-bit mo rin, no? Hindi mo sasabihin sa kanya na bitawan mo yan, ibaba mo yan, dilulo ka pa rin. No, don't do that. Instead, sabihin mo sa kanya, pwedeng ganito. Alam mo, dating bit-bit ko rin yan. Pero in time, in due course, maiintindihan mo, unti-unti mabibitawan mo rin yan. At gano'n na nangyari sa akin at marirealize mo na hindi ka pala nagkakamali o nagkakasala sa pag-ibig mo sa bagay na yan. Kundi ang mapapansin mo, gumagaan ang iyong bit-bit, lumalaya ka. Ang buhay mo'y gumagaan, nararamdaman mo unti-unti, lumalakad ka na sa kalayaan at naging masaya ka na sa buhay mo. At doon, no, nauna man ako sa'yo, still, no, nandito lang ako at nakasubaybay sa'yo. At kung naman ang aking naranasan sa aking pagiging una sa'yo, lagi ka lang magtanong at sasabihin ko sa'yo ang aking karanasan, ang aking natutunan. Kung hindi mo pa kayang namnamin o hindi mo pa kayang tanggapin, it's okay. Just keep it with you. In time, those words will take effect and those words will help you in time, in due time, in respect of your time, because I respect your time of healing. Ayun. Oh, babalik uli ako, Elios, kasi ito nga sinasabi ko wala naman tayo ritong benepisyo 'di ba? Abala lang sa akin 'to kung tutusin
Nag-aalaga ako ng isang Opo. matanda eh. Kaya ako umalis dahil kailangan kong ihatid, ano. Eh ngayon, tapos pupuwingin ka pa ng iba, eh, subukan nyo lang. Eh, ewan ko, subukan yung mangante. At ngayon eh, tingnan natin. Ang ibig ko lang sabihin, eto, babasahin ko lang itong sinasabi ni Pag-ibig at Katotohanan. Sa pag-move on, walang tiyak na dulo. Isa itong tahimik na paglalakbay ng puso. Ang mahalaga ang patuloy na paglakad, kahit mabagal, patungo sa panibagong kabanata ng buhay. Sa bawat hakbang ng iba, may sariling takdang oras at paraan, kaya't nararapat lamang itong igalang. Di ba? Very well said, di ba? Ito ang umiintindi, ito ang umuunawa. Agree, DK. Actually, no, may iba, no, they think of themselves highly na porke nauna sila o mas may alam na sila, tingin nila, no, na mas better na sila, no. It's not about being better, no. It's about being compassionate. It's about being loveful to the other people na dumaranas din ng dati mong pinagdaanan. Dapat unawain mo yun kasi doon makikita ang karakter mo kung ikaw ba'y mabuting tao o hindi. O kung gusto mo ikaw ay magaling, ikaw ang una, ikaw ang sikat, ikaw ang mas credible. Well, I don't think that's a good character of a person. Tapos hahanapin mo yung sarili mo doon sa mga kalalabas pa lang. Manapa ang gawin mo, hawakan mo ang kamay nila, no? And tulungan mo sila kung paano sila makaka-move on kagaya mo. Hindi kasing bilis mo, kundi unti-unti, no, at their own pacing, no, sa kanilang maliliit na pagakbang hanggang sa lumaking hakbang nila, nandun ka lang, sapat na yon. Yung words mo, yung advice mo, yun, sapat na yon para sa kanila. Pero wag mo na silang pulaan ng pulaan at hanapin ang iyong sarili sa kanila dahil hindi ikaw sila. Yun. At their own pacing, sabi mo nga, di ba? Yaan mo sila na ma-experience nila yon. Kesa pautangan mo pa sila ng salita na kung ano-ano pang termino ang pinagbibigay natin sa ating kapwa exeter. Delulo, hap, exeter. Walang ganon. Mga exeter yan eh. Mga taong nagsilabasan yan sa loob ng MCGI, ang kailangan yan, mga suporta sa mga taong kagaya natin. Huwag nating ipilit sa iba kung ano yung tanggap na natin ngayon. Matuto tayong makibagay sa kapwa. Malayo na ang narating natin, sila mga bagong labas pa lang. Magbabawas din po yan ng bagahe. Meron kayang iwan ng lahat. 'Di ba? Sa isang iglap, kayang iwan ng lahat ng bagahe. Depende sa tao. Depende sa karanasan. Maari ikaw nagawa mo abruptly. Pero yung iba, hindi. Kasi iba ka sa kanila. Iba ang capacity mo, iba ang capacity ng iba. So, ang masama, yung bagahe nating dala, itinatapon natin sa isa't isa. Yan ang masama. Na yung bagahe natin, sa halip na iwan natin at itapon na lang natin sa isang sulok o sa talagang basurahan, ang ginagawa natin, yung bagahe nating dala, ipinupukol natin sa iba na mga lumabas at nag-exit. Paglabas natin, nangyayari? Nakikita tayo ng mga nasa loob na iniwan natin. Ano nararamdaman nila? Eh di sila yung natutuwa. Sila yung tawa ng tawa sa atin. Tayo-tayo ang nagkakagatan, tayo-tayo ang nagbabatuhan. Eh di para na lang natin pinatunayan na tayo yung mga may diferensya. Eh sinabi natin may diferensya yung loob. Abay nung lumabas tayo nagsakmalan. Eh sino may diferensya? Eh baka nga tayo may diferensya, hindi yung loob. Eh bakit? Eh ipinakikita natin doon sa mga nandun sa loob na tayo-tayo pala yung sinasabi nating nakaintindi at nakaunawa. Eh tayo-tayo itong nagbabatuhan ng putek. Eh baka tayo ang may diferensya. Kita nyo nagsasaya si King at saka Alipores niya. Bakit ganon? Kasi yung bagahe nating dala, ibinabato natin sa kapwa natin. Kung pareho kayong exeter at hindi kayo magkasundo sa prinsipyo, ang pinaka-the best na po pwede nating magawa, ang pinaka-the best ha, Elios, hindi talaga nagkakasundo. Sorry, back to you muna, boss. Well, oo, no. Ang kailangan lang talaga natin dito, no, maging patient tayo, no. We need patience, no, doon sa ating mga kasama. Huwag yung
magbatuhan, wag tayo maghanapan ng ating sarili sa iba. Again and again, no? Wala namang magic words, no? Just takes time for everyone, and everyone has their own respective time of healing. So we just have to respect that, and respect is love, no? Yung pong sa respeto, paggalang po yun. So yung paggalang mo sa oras ng isang exiters, kung gaano siya kabilis o kabagal, no? Na kung naghihilom, pag-ibig na po yun sa kanya. Huwag na po natin siyang tignan pa na parang ikaw napakahina mo, napakabagal mo, o half exeter ka, ikaw full exited ako, ikaw ay half. Well, let's not put labels, no? Hindi mahalaga yung labels. Ang mahalaga is that kung nauna ka man, andun ka, nakatingin ka pa rin sa likod mo, tinitignan mo yung mga nakasunod sa'yo, ikaw ay nag-cheer ka. Sige, kaya mo yan. Come over here. Kaya mo yan. Sige, step lang. Kahit late na baby steps. Just keep moving forward. Andito lang kami. Though naghahakbang din ako, umaanti pa rin ako. I'm looking at you. I'm guiding you. So kung nangihina ka, tawagin mo lang ako, lilingunin kita. And I'll keep on telling you, just keep moving forward. Kahit baby steps. Darating at darating tayo sa dulo at magkikita tayo ron. So yun ang pinakamahalaga. Tawag po doon, pag-ibig. Tawag po doon, compassion. Tawag po doon, kindness. Tawag po doon, a helping hand na ibinibigay mo sa iyong kapwa exeter. So, yun po ang pinakamahalaga. Huwag na po tayo sakitan pa ng salita at maghanapan. At lalo na kung tatawagin natin, no, sabi nga ni Logix kanina, no, ibabrand natin o i-label natin yung iba na half exeter lang sila. Hindi mo ba alam na medyo magkakaroon ng konting problema doon? Kasi kung itong half exeter na ito, tinawag mo nga na half exeter siya, and then nakikita niyo na tayo mismo mga exeters na nagbabangayan at nag-aaway-away, nagsisiraan, sasabihin na sa sarili niya ganito, total half exeter pa lang naman ako I'll just go back inside. Imbis na mahila mo yung kapatid mo palabas, itinulak mo lang pabalik sa loob. Kasi ang sabi niya is ganito, total, I'm labeled as half exeter, and nakikita ko naman na sila mga fully exited, nag-aaway-away, might as well stay inside. Dito mayroon pang kapayapaan. So, ibinalik mo lang siya sa loob. Ibinalik mo lang siya sa pagiging nakulto ulit. Ayun, yun lang naman. Oo. At yun yung sinasabi natin. Kung sakali man, halimbawa, Brad Dilios, talagang hindi kayo magkasundo, sa inyong prinsipyo na ipinaglalaban. Alam nyo ang pinaka-the best nyong magagawa. Magsanga na lang kayo ng landas. Yun ang pinaka-the best nyong pwedeng magawa. Sa halip na kayong dalawa ang nagbubungangaan. Sa halip na kayong dalawa, yung talim ng bibig ninyo ang iwinawasikwas nyo sa isa't isa, sa halip na yung kamandag ng inyong pananalita, ang tunay na nilalabanan ay yung muog nung pinanggalingan mo na pananampalataya, di nakatulong ka pa sa kapwa mo exeter. Bakit? Maaaring mapahina mo ang pundasyon noong pinanggalingan mong pananampalataya. Kung dalawa kayo halimbawa na magsasalita against that principle and doctrine, yun ang pinaka-the best sigurong magagawa ng mga frontliner na exeter. Na kung talagang hindi kayo magkakasundo, wala talagang chance na hindi talaga kayo magkasundo, di magsanga na lang kayo ng landas. Huwag na kayong magbatuhan ng putik ng isa't isa. Yun ang pinaka-the best yung magagawa. Hindi. Ang ginagawa natin, yung kamandag nung salita, itinatarak natin sa mga kasamahan din nating lumabas at nag-exit. Durug na nga yung puso ng bawat isang nag-exit, lumabas na ngang talunan, inindayan mo pa ng saksak. Nakadapa na nga, tinadyakan mo pa. Di wow. Di ba ganun, Bradillos? Well, oo. Abay, Actually, dapa na po, nga Lupasay na nga dahil nga exeter ng MCGI Duguan na nga Ang ginawa mo pa, tinadyakan mo pa. Di sa halip na sana wag nang ganon ang mangyari, ang the best na lang natin pwede sigurong magawa. Maghiwalay na lang kayo ng landas. At paghiwalay nyo ng landas, magpigil ng dila. Bakit? Bawat salitang bibitawan natin, ikaw ang may kakayanan na gawan niya ng direksyon. Kaya mong bitawan ng salita, pataas, pababa, pawasiwas. Nasa sayo. Kung gusto mong
piliin ang makatulong sa kapwa. Sa pagsasalita mo, nasa sayo rin ang kakayanan kung gusto mong manira ng kapwa. So it's up to you, it's your choice, it's your decision. Kaya dito, ang amin lang pong ipinupunto, yung kapangyarihan ng salita, yung nagagawa ng salita. Kaya mag-ingat tayo lalo na sa mga kapwa natin exiter. Bakit? Lalo na po, mga bagong exit pa lang, normal yan, kapatid. Matuto tayong umunawa ng kapwa. Ayan. Yan lang naman ang aming paanyaya. Kung tatanggapin ninyo, di salamat at natanggap ninyo. Kung ayaw nyo naman tanggapin, okay lang naman. Wala naman pong problema riyan. At yan po ang aming topic for tonight na pag-uusapan na gusto naming ihatid sa inyo.